Hello po mga kababayan, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang tanghali at magandang gabi sa lahat ng mga kababayan nating ah, subscribers and followers all over the world. So, nandito ako ngayon sa Matanao ulit at napunta ako dito sa K-Sister. At gusto ko kasing bago nga magpasko ay maayos ko muna ito. Dahil nga napanood nyo nung nakaraang araw itong nangyari sa isa sa mga ate nila kay Kay. So, gusto ko ay siyempre maging fair tayo sa bawat isa. And gusto kong kunin yung side, no, ni Kay, para malaman natin kung ano yung nangyari talaga. Ayokong umalis dito na hindi ko ito naayos. So, sa dami-dami ng naging problema sa mga scholar natin. So, talagang ako yung sasalo niyan, ako yung tagasalo dahil ako yung dahilan kung bakit natin sila natulungan. And ayoko naman na ipagwalang bahala ito at pabayaan na lang kung ano talaga yung nangyari. So, nakapag-decide ako, hindi ako makatulog ng ilang araw para maano ko ito, maayos. Tumawag ako or nag-chat ako kagabi kay Kate, sa K-Sister, sa mga kapatid nila dito. Sabi ko ay gusto kong makausap ang inyong ate at para makuha ko yung side niya, kakausapin ko siya ng off-cam, walang camera. At kung ano yung ma-explain niya sa akin, yun lang yung sasabihin ko dahil gusto kong malaman yung totoo. Unang-una, gusto kong malaman sa kanya kung talagang siya ba ay nagbulakbol or hindi siya pumapasok, o anong ginawa niya dun sa pera na pinapadala sa kanya ng tita niya, because yung allowances ang nag-handle bukod sa pinapadala ng sponsor natin to, hindi po ito direct niya na natatanggap ng magkakapatid. So dumediretso dun sa ATM. May ATM sila na pinag-open ko nung wala pa silang bahay. So nung doon pa sila nakatira sa para yung pera nga nila ay nasi-save. So ang nagma-manage talaga nito yung tita nila na pinagkatiwalaan ko. Talaga namang napakabait ng tita nila at wala akong masasabi doon. Talagang yung budget para sa kanilang magkakapatid ay nababudget ng maayos. So kumbaga doon dumediretso. So kumukuha lang ng portion si tita nila doon sa budget at yun yung pinapadala kay Kay. So ngayon gusto kong malinawan lahat at masabi niya sa akin kung ano talaga yung totoong nangyari, ano yung dahilan, bakit nagkaganito, no? Kasi kung hindi ko makukuha yung side niya, hindi rin natin malalaman and hindi niya rin ma-defend yung sarili niya, no? Kasi alam nyo, yung reputations ng magkakapatid nang dahil sa isang pagkakamali, no, pagkakamali ng isa ay parang alam mo yun, yung parang mababago or mawawalang saysay, kumbaga parang kahit di natin sabihin na wala silang kasalanan dito, wala naman talaga silang kasalanan, pero yung bang reputations na talagang iningatan itong magkakapatid ay biglang may malalaman tayo naging ganitong problema, masakit, no? At parang hindi kumbaga kayo yung viewers, hindi nyo talaga, parang ang pangit pakinggan, ang samang isipin na nagkaganon. And I understand na yun yung masasabi ng mga viewers natin, no? Dahil napamahal sa inyo ito yung K-Sister at you know kung paano natin sila nakilala. Kaya yung gagawin ko ngayon ay kakausapin ko siya, pero ngayong umaga lang nalaman ko, hindi pa kasi ako bumababa ng sasakyan, sinabi lang sa akin ni Madam na nagbago ang isip ni Kay na hindi na kami kakausapin. Kagabi okay na. So tinawagan ulit at sabi ko kung pwede para maayos na namin ito, makipag-usap siya sa akin ng maayos, off cam, kakausapin ko siya. Gusto kong maliwanagan ng lahat, malaman natin ano yung pinanggalingan, ano yung naging dahilan, at ayoko lang mag-base doon sa sinasabing kwento na ganito. Gusto ko siya mismo ang magsasabi sa amin, tsaka tayo mag-i-investigate talaga. But nung una ay nakapag-investigate naman na. Nung sinabi kasi sa akin ng kanilang kapatid na si Kate, no, siya yung aking nakaka-chat na ganito nga yung naging problema. Ang sabi ko sa kanila, confirm yung mabuti, puntahan nyo sa school, kung talagang hindi nagbabayad ay
doon pa lang malalaman natin. So napunta naman yung tita nila, no, sa school, at yun nga na napag-alaman na gano'n na yung ilang buwan ay hindi niya nabayaran. So kaya doon nag-ugat po yun, no, kasi ganito yun eh. Every time kasi na matatapos ang quarter, hinihingi ko yung mga grades nila, and itong si Kay ay dahil college na nga siya, so nagkataon na hiningi ng tita nila yung records niya kasi meron silang talagang sinasubmit sa akin. So hiningi ng tita niya ay hindi maipakita ni Kay dahil yun nga may problema. So ito yung gusto kong malaman, Kay, kaya gusto kitang makausap. So kung hindi tayo mag-uusap, parang wala, no? At kung hindi mo kakausapin at nahihiya ka, iisipin ko talaga na nagkaroon ka ng problema, no? Dahil ayaw mo akong kausapin. So I don't know kung ano yung iniisip mo, kung bakit ka nagaganyan. So ang gusto ko lang magkausap tayo, maliwanagan tayo parehas, no? Kasi hindi ko alam paano ka nabubuhay diyan, sino nagsusuporta sa iyo, hindi ka na pinapadala ng tita mo. Hindi ko rin po alam kung baka itong si Kay ay dumidiretso sa sponsor natin. So baka may nag-message sa kanya na sponsor, then tinutulungan siya. Yun naman po ay conclusion ko lang, or haka-haka kumbaga. Pero hindi ko dinedirektang ganun yung nangyayari. Pero possible na baka ganun. Ngayon, baka hindi alam ng sponsor niya na ganito yung ginagawa ng ating estudyante. Kaya dapat malaman din. Kaya Kay, kung halimbawa ngayon sa hindi ka pa rin pumayag at mapanood mo ito, kaya gusto kitang kausapin off-cam para maliwanagan ako kung ano talaga yung nangyari. Mahirap kasi na wala na. So, makita kita somewhere, na dito lang naman ako, pupuntahan ko, bibisitahin yung mga kapatid ko na hindi tayo nagpapansinan. Hindi ganun. Kasi sabi ko nga, hindi ako galit. Hindi ako galit. May konting sama ng loob dahil naglihim ka, pero kailangan nating ayusin. Kumbaga, ako yung tatay nyo eh. Kung may problema ka sa pamilya mo at hindi mo yun naayusin yung gusto at hindi magiging maayos, no? Sabi ko nga, hindi kita ginajudge yung ating mga viewers, hindi ka rin yan ginajudge, although may ibang mambabash. But kung sasabihin mo sa amin yung yung side mo, ano ba talaga ang nangyari, o kasi baka may mas malalim kang dahilan na kaya mo yun ginagawa, ay baka mayroon kang, kumbaga, yun nga, mayroon kang anong tawag doon? Mayroong pinupuntahan, halimbawa yung pera, kung saan mo ginagastos, o what, no? Ayokong magsalita ng hindi tapos, no? Ayoko ring mag-conclusion na yung may nagsasabi sa amin na ganito, ganyan yung ginagawa mo. Ayoko. Kasi gusto ko, ikaw mismo yung magkukwento sa akin, off-cam, para malaman ko yung lahat-lahat. Okay? Kasi, imagine nyo ha, imagine mo, okay, so kung hindi ko ito gagawin, parang isipin ko na hindi na ako importante sa'yo. Isipin ko na hindi mo ako pinapahalagan. Isipin ko na parang baliwala kami sa'yo. So kaya gusto kong maliwanagan. At kung nahihiya ka, sabi ko nga, huwag mong isipin na yung mga bagay na yun kung hindi mo i-defend yung sarili mo ngayon. Okay? So, yun lang. Maganda, maayos natin to, magkaliwanagan tayo. Okay? Hirap nito eh, but naintindihan pa rin kita. So, nandito kami para itama kung ano man yung pagkakamali mo, at kung mayroon mang dapat kaming gawin na sa tingin ko ay makakatulong pa rin ako sa iyo, gagawin ko yun. No? Kailangan nating mag-usap. Ayan, okay? So, yun lang mga kababayan, at habang inaantay ko, at kung hindi ko nga siya makausap kasi ang sabi ay tumawag nga ulit, pupuntahan dito, tingnan natin. Kung hindi makipag-usap, wala akong magagawa. Pasko ngayon, so gusto ko namang maging masaya yung Pasko niya. Wala tayong sama ng loob na isipin, at bago ako umalis ulit, kasi magpapasko nga, at bago ako umalis ay maayos ko ito. Sige, puntahan muna natin sila doon sa kanilang bahay. Ay, nandiyan pala sila sa labas. Tika, sandali po. Punta tayo muna dito sa kanila.
Ano? What happened? Ha? Ano na? Dili ka mo ano kuya po. Kay Ay, sorry. po. Okay. Ano sabi? Kay kuan daw. Sa to yung giun rakim. Saman ko. Ate ka, doon tayo sa bahay nyo. Let's go. Doon tayo sa loob. Tara ka. Sa gud sila. Talit ko. Kanino yung anak? Pamangkin. Ah, okay. Nandyan mama niya? Wala? Okay, sandali. Dito muna tayo sa kanila. Dito ko kausapin. Ha, pwede ako pumasok na. Nasaan tita? Hello. I'm here again. I'm sorry. Oh, andito ka na. Okay. Ayan. Okay. Upo ka ta. Ah, sige. Dito na lang ako. Okay. So, na-chat mo na? Ano sabi? Ah, hindi siya pupunta. Pero nagsuyanan namin gapon mali siya. Dali. Nagbao yung una-una kay daw siya mo anhi. So, nag-storya ka na kahapon Oo, na napupunta. Pero ngayon hindi na siya pupunta. Bakit daw? Alam ko si ana siya gapon nga. May istorya daw siya sa imo nga pero gusto siya off cam. Oo. Pero kuan man kanang wala siya ni anhi kay wala og balungan no. Hindi siya nag-reply? Ay nag-reply siya pero ano siya nga. Di sa daw siya mo anhi. Okay. Nga namin nga anhi lang kay ron kung nami mali na nasulti dito sa vlog, di imong dipinsahan nga mali ta mong gisulti kay maman tong binuhatan pod. Oo. Pero dili siya mo anhi. Kasi kung hindi niya ako kakausapin, ano yung paniniwalaan natin? Di ba kasi kung kahit mag-imbestiga tayo doon, eh, nakita nyo naman na hindi talaga siya nakapagbayad. Tapos, sabi niya ka, di ba nung 19, mag-exam siya? Mas mabuti, si tita, no? Puntahan niya sa school, ha? Eh, kaso closing na, no? Wala nang pasok? Sir, tahan ko. Puntahan? Doon, siguro sir. Wala nang pasok eh. Doon sa boarding house. Ayun, sa boarding house, puntahan na lang siya. Kasi, nalilito na naman ako. Si Kay. Kay, kung nanonood ka, alam ko mapapanood mo ito. Please lang, magkausapin mo ako. Tanong mo kung pwede ko siyang tawagan sa messenger. Pero yung pag-uusap namin, hindi ko pwedeng i-share po yun sa inyo. Ano po? Okay. Kasi kung hindi tayo mag-uusap, walang Puntahan mo siya, tita, sa boarding house. Kasi iniisip ko din, paano siya nabubuhay doon. Kasi sir, pagpunta ko yung noon kaisa, hindi ko niya patuloyin sa kanyang boarding house. Kasi nagagalit ako, wala lang ako nagsabi lang, sabi si Bixie, umuwi lang, umalis na kung walang ibo. Kasi nagalit ako sa kanya, bakit hindi ako pinatuloy sa niya? Sa boarding house? Oo, hindi ako pinatuloy. Sabi niya, huwag kong tumuloy dito, ate. Kasi hindi yun, mo sugot daw ang yang landlady. Sabi ko, bakit? Tita naman ako, may guardian man akong papilis na ipakita sa kanya. May mga ID ako. Sabi niya, wag. Sabi ko, dito na lang. Mag-usap tayo. Ang tagal-tagal niya nagbigay ng portal niya. Pagbigay ng portal niya, hindi nakabayad. At kaisa lang siya nagbabayad at saka sa enrollment. Sabi ko, bakit ganyan? Sabi ko sa kanya, binigyan naman kita. Magsabi ka sa akin nga, tagal-tagal. Sabi ko, sinasabi ko mang tagal-tagal kasi bisan 2 araw lang. Pinahintay kita. Saan ang boarding house niya? Doon sa... Sino nagbabayad pa ng boarding house niya hanggang ngayon? Iwan ko na sir, kasi yun, November pa ako nagbabayad ng boarding house niya. So ngayon hindi ka na nagbayad? Oo.
anong gikan adto sir hanggang ngayon hindi po wala ko nagbayad sa boarding house So, kasi ayun na nga, paano siya sino nagbabayad ng boarding house? Paano siya, pagkain niya? sabi ko nga sa kanya kasi magtatanong ako, bakit ganyan sige nabubuhay siya na wala naman siyang trabaho doon bakit hindi siya umuwi dito kasi pag umuwi siya dito mga 2 oras lang sabi niya marami pa rin siyang gagawin bakit ganyan yung yung mo palagi ka lang madali umalis pag punta mo dito. Hindi ka na lang pumunta dito. Ang magastos ka talaga sa sa pamasahe. Pero nung umuwi siya dito, bumalik din agad siya. Oo, bumalik Hindi agad siya doon sa natulog? Digos. Hindi. Kaisa lang siya natutulog dito. Yung kit, yung dito si sir. Or umalis siya pagka tanghalian Sulod niya hapon. diri kay katong kaman to. Kaisa lang sir nakatulog siya dito. Una sila tigakay. Natulog siya dito no kung yung may kami dito. Kaisa lang gabi. Bukas naman umalis. Kaya, palagi na lang nagmadali. Ano, sabi, sagod na siya? Gusto daw siya ka. Ha? Ano sabi niya? Gusto daw siya mga istorya ay gusto daw siya pero kanang ka mo. Pero pupunta siya? Istorya lang. Tatawagan ko. Pero lang. O sige. Sige, tatawagan po natin si Kay, pero kami na lang bahalang mag-intindi kung ano man yung pag-uusapan namin, no? Para mas maintindihan ko. Papatayin muna natin yung tsaka ko na lang, kung ano lang yung sabihin niya sa akin, maaaring ikwento ko yung iba, pero yung other side, hindi ko na sasabihin. So, para respeto rin natin sa kanya. May gusto lang talaga akong malaman, yung totoo lang. Yung katotohanan lang ang gusto kong malaman sa kanya. Okay. Hello? 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 Ano ba to? Hello? Hello, Kay? Hello? Nakamit siya. Sino nakamit siya? Hello, Kay? Hello? Hello? Hello, Kay? Parang ayaw niya. Baka ayaw din niya tayong kausapin. Dili mo siya magtawaga. Tike. Tike. Ayaw niya. Dili daw siya magkuan. Ayaw. Kay basin daw Sige. kuan mo. Para, nandyan pa siya. Ano po? Okay, makinig ka lang sa sasabihin ko kung ayaw mo, okay lang, kung ayaw mo akong kausapin in person. So, gusto ko lang, sa'yo, no? Gusto ko kasing malaman yung katotohanan, yung side mo, para ma-depend mo rin yung sarili mo kung anong nangyari. Kung talagang ayaw mo na sa akin, ayaw mo na sa amin, tatanggapin ko. Pero kailangan mag-usap tayo ng maayos, no? Kaya kita kinakausap para kung halimbawa masabi mo sa amin yung nangyari, mas maintindihan ko. Pero kung wala kang sasabihin sa akin, ayaw mo akong kausapin, o what, so ang isipin ko talaga na mayroon kang ginawang kasalanan. Kasi hindi mo ako kinakausap eh. Hindi mo dinidepend yung sarili mo.
Gusto lang namin malaman yung katotohanan. Kasi kung ayaw mo na talaga at ayaw mo na nung tinutulungan ka namin, ayaw mo nung ah, may nakikialaman kami, tatanggapin namin na kung ayaw. Pero dapat meron tayong, kumbaga sa ano, closure ba? Para at least maliwanagan ako, maging peaceful yung mind ko. Yung ganun ba? No? Para walang ano, walang hate sa puso natin. Tatanggapin ko yun ng maayos. Kasi yun yung gusto mo eh. I don't know kung baka nakamute pa rin o nakamute. At least dito na lang. Ano niya yung sasabihin ko. Tapos kung ano, mag-send ka na lang ng voice message sa mga kapatid mo or diretso mo sa akin. Pwede naman, may group tayo. I-forward mo lang sa akin para at least yung sasabihin mo ay malaman ko. No? Ganun lang. Simple lang naman. Ano kasi siya eh. Kumbaga nakakaramdam siya ng takot. Kaya ganun siya. Sige, hindi ko na siya pipilitin. Hindi ko na siya pipilitin kung ano yung ano niya. Ang sa akin lang, basta pag may time siya, mag-aantay pa rin ako sa kanya. Kausapin niya ako, mag-aantay pa rin ako. Malaman ko lang kung ano yung magiging explanation niya. Ha? Kasi hindi ko pwedeng pag walang balahala na lang. Ha? Kasi kung kayo yung lalagay sa katayuan ko, mahirap, di ba? So, yung mga problema ng mga scholar, ako yung sasalo. So, parang ako yung tatay, pag may problema sa isang pamilya, may problema yung nanay, kami yung mag-aayos. So, kung hindi ko ito maayos, at kung anong mangyari sa kanya, at least hindi tayo masasaktan. Kasi, ginawa naman natin yung part natin. Diba? Iniisip ko lang kasi, baka lalo siyang mapahamak kung ano man ang gawin niya. Pero kung nanonood ka, alam ko nga mapapanood mo to, bumalik ka pa rin sa pamilya mo kasi sila yung makakatulong sa'yo. Kaya ko ito ginagawa para kahit paano masave pa rin kita at matulungan kita. Ayoko naman napupunta ako at dadalaw ako sa mga kapatid mo. Hindi tayo nagpapansinan. Diba? Pamilya mo sila eh. So, sana makapunta ka dito. No? At kung kailan ka maging ready, makikinig ako. No? Kung talagang pumapasok ka pa, pumasok. Pero yun nga, hindi namin alam kung sino yung tumutulong sa'yo. So, kung ayaw mong sabihin yon, hindi namin sasabihin sa ibang tao, importante lang, or hindi namin sasabihin sa kanila, yung kahit sa pamilya mo lang, paalam mo kung paano ka dyan. Siyempre mag-aalala tong mga to. Lalo na yung mga kapatid mo. Sige. Di ko na siya muna pipilitin basta yung sinabi ko kung paano niya ako i-message ha. Basta pag umuwi siya dito, mag-usap kayo. Wag mo siyang normal lang pangangaralan ni tita. Kahit kayo, alamin niyo lang kung kamusta siya. Okay? Opo. Pasensya na kayo ha, ang kulit ko. Bumalik pa ulit ako. Okay lang po. Kasi hindi kami makatulog. Kasi aalis na naman ako, iisipin ko na naman siya. So, Anak ko siya nga. Kanang anhilang keron. Siya rabiyagyan hindi mo no. Tagalog ka muna para at least sige, nalilimutan niya eh. O go. Anak ko siya nga kanang. Sabi ko sa kanya na umuwi mo na siya kasi siya lang naman yung pinuntan mo dito. Tapos hindi pa rin siya nakikinig sa akin. Sabi ko sa kanya na pumunta ka muna dito kasi malapit na umuwi si Kuya Paul sa Manila kasi malapit ng Pasko. Gusto ko na ayusin mo muna yung problema mo. Sabi niya, ayaw niya. Sige. Huwag na lang natin pilitin. Okay? Tita. Kasi yung sabi ko sa iyo, kailangan alamin nyo lang. Alamin nyo lang. So, kung ano man yung sabihin niya, wala tayong magagawa.
Katulad nga nung sinabi ko, may lesson pa rin na matututunan siya dyan. Sige po. So, ingat kayo ha. Magkita-kita na lang tayo ng January. No? Actually, kaya nga ako nagpilit na pumunta dito dahil para nga sa kanya. So, hindi na nga sana ako pupunta eh. Kami talaga mga sorry sa'yo kasi naabala kita. Okay Marami lang. pa kayong problema iniintindi ng dagdag pa kami sa iyo. Sorry talaga. Pero hindi ko man talaga. Hindi ko talaga sinabi ko talaga kasi kung hindi kayo magtala sa amin. Kung sinabi ko totoo. Yeah, I know. Thankful din ako kay tita kasi hindi niya inilihim sa amin. Even sa mga kapatid nita, itong mga to, hindi niya inilihim. Kasi kung iba yon ililihim yan eh. Pagtatakpan. So, salamat kasi hindi niyo pinagtakpan yung atin yung kung ano yung ginagawa. So, kaya, ayun nga, kaya lang talaga ako bumalik. Inuna ko itong puntahan. Kasi ngayon yung problema. Actually, nasa ospital pa lang ako. Yun na. Alam ko na po yung problema. So, sabi ko ayusin muna nila. Kailangan mag-investigate bago tayo mag-conclusion. Mga bagay-bagay. Thank you sa pag-aalaga sa mga ito. Ha? Nalulungkot din naman talaga ako. Siyempre. Kasi mahal ko kayo lahat. Ay, no. Sinabi ko sa kanila, hindi ko kaya yung ate mo. Kayong apat kaya kong itaguyod. Pero ang ate mo, surrender ko. Noon pa man, surrender ako sa kanya. Pero inalagaan ko naman siya kasi pamangkin ko. Oo. Kailan tayo nag-blessing? Yung Pero hindi July? ko yun mapigilan. O siya. Basta huwag kayong gagaya kay ate nyo. Ha? Huwag yung gagayanin yung ginawa niya. Maaring meron siyang sariling dahilan o maaring baka gusto niya lang tumayo sa sarili niyang mga paa. Tingnan natin, ha? Basta yung ginawa niya, kung may problema, palagi pa rin kayong magkukonsult sa tita nyo. Walang ibang magulang na lalapitan kundi ang tita nyo. Walang ibang magmamalasakit sa inyo kundi ang tita nyo. Kasi kung di niyan kayo mahal, pinabayaan na kayo niyan. Eh, single siya eh. Wala naman siya na dapat, wala na dapat siyang wala na siyang pakialam sa inyo. Kasi single siya, kung tutuusin, hindi niya na kayo obligasyon. Pero tinuring niya kayong anak. Ha? Kaya pag kayo'y nagkamali at sumuway sa mga utos ni tita, para nyo na rin akong sinuway. Ha? Kasi kung wala ako, si tita nyo yung mag-aalaga. Maring mayroon kayong kunting tampuhan, problema ni tita. Pero as a mother, yun yung turing nila sa inyo. Tinuturo nyo ba siyang nanay? Opo. Ha? Opo. Huwag siyang susuwayin, ha? Mahigpit ka ba sa kanila? Opo, sir. Okay lang yun. Palagi ako nagdadala araw-araw. Sabi ko sa kanila, magpakabait kayo kasi mayroong may blessing tayo. Wala naman tayong pang dahilan, parang ganyan-ganyan kayo. May kabuhayan naman tayo. Nakain naman tayo ng mga panalangin. May instrumento naman ginamit ang Panginoon sa atin. Yung pong biyahero, saka yung mga sponsor. Magpakabait na lang kayo. Tama. Mag-aral ng mabuti. Sabi ko sa kanila, mga grado mo, ilalong ako na para makakain sila ng maayos. Aga, para ang mga grado nila maayos. Sabi ko sa kanila. O, sige. Magpakapagod ako Wala na akong magagawa doon. Again, ayaw tayong kausapin ni Kay. Tingnan ko kung January, basta pag kausapin nyo lang, ha? Pamilya nyo siya. Si Indira ako mag-usap sila kasi
madali akong magalit sa kanya, sir, kasi matigas yung ulo yun. Tigasin. Hindi makinig sa sinasabi na, ganyan kasi. Lagi na lang nag-oo, hindi yung gawin. Gagalit ako sa kanya. Hayain na lang. Ano, bigyan muna natin siya ng space. Hanggang sa maging ready siya. Yes. Okay? Pamilya pa rin ang babalikan niya. Sige. Sige po mga kabayan, and yun lang. So, Merry Christmas again. Uwi na ako ng Maynila bukas. Ingat po sa biyahe niyo. Mag-ingat kayo, ha? Sundin niyo yung mga bilin ko, bilin ni tita. Ha? Opo. Sige. Salamat po mga kababayan. Ayoko maging malungkot ngayong Pasko. Gusto ko maging masaya lang, ha? Salamat po. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Ito nga pala ang 100 watts spotlight na aming ibinebenta sa PB Team Solar. Napakaganda nito at napakatibay pa. Pwede nyong magamit indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang magiging maganda ang bakuran ninyo lalo na kapag kagabi at hindi nyo na kailangan gumamit pa ng kuryente. May kasama na rin itong remote para ma-set ninyo kung anong oras nyo lamang siya gustong pailawin at pwede nyo rin siyang iset ng automatic. Advisable din ito kung mayroon kayong malalaking farm na gusto nyong pailawan sa gabi. At para naman makatipid sa loob ng bahay ninyo, pwede nyo rin itong gamitin sa mga kwarto. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-order na po kayo at mag-message sa aming messenger account at PB Team Solar.